Po, Tita Tessie at kay kapatid na Malu. At advance happy birthday naman po kay kapatid na Alma para bukas. Pawis po ba ang lahat? Pinagpawisan po kayo? Medyo mainit na po kasi ano po. Relax muna tayo ng konti. Okay? Okay. Sa pamagitan po ng pagindak natin kanina, ay nawala na po ang antok natin. Ayan po ba? Nawa po sa ating bahagi na naman ay huwag antukin. Ano po? Ang ating pong pagsasalusaluhan sa araw at sa oras na ito ay ang nasa Bible po kasi yung pagbasa po sa Ebanghelyo ay tungkol po sa alibughang anak. Ano po? Na kung saan nga po ang alibughang anak na ito ay hindi po ba in-advance niya kumbaga yung kanyang mamanahin. Amen po ba yun? Kinuha niya po ito at nilustay lang sa walang kabuluhang mga bagay. Ano po? Nagpasasa siya, nagpasarap. Amen po ba yun? At nang naubos na po ang kanyang kabuhayan, tuwirang siya po ay hirap na kumbaga sa buhay, wala nang makain sapagkat nagkaroon daw po ng hirap o tagutom doon sa kanyang bayan na pinuntahan, kaya naalala niyang bumalik sa kanyang ama. At doon naman po ay nagtampo naman ang kanyang kapatid sapagkat kumbaga pinaghanda pa po ng kanyang ama itong nawalay na kapatid niya na nilustay lang naman po ang lahat ng kanyang namana. Amen po ba? Kaya po ang magiging bahaginan po natin ngayon ay kaya mo na bang mahalin? Alam na ni Tita. Andun po kasi iyon, ano po, nasa simbahay. Ano po, kaya mo na bang mahalin ang mga taong mahirap mahalin? Although nakalagay po doon ay sino-sino ang mga ito, bawal po tayo magsambit ano po ng mga pangalan. Amen po ya. Amen po ba yon? Kaya hindi ko na po isasama yon. So ang malinaw na po ba? Kaya mo na bang mahalin ang mga taong mahirap mahalin? Kung wala naman pong medyo naging pasaway sa inyo at hindi po kayo nagkaroon ng hidwaan o kaya pagkakagalit, malaya po ang bawat isa na tumindig po sa harapan upang ipahayag ang kadakilaan ng ating Panginoon. Or kung meron po kayong gustong hilingin, ano po? Sige kapatid. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para sa ating kapatid na ito. Napakabuti po ng Panginoon mga kapatid. Andito na naman ako sa harap nyo. Nakikita ko po kasi, kaya po hindi ko po mapigil na pumunta sa harap nyo kasi ngayon masaya po ako, maligaya po ako. Di po katulad nung ako dati. Ako po yung magpapatutuo sa inyo. Ang patutuo ko po sa inyo yung nakaraang buhay ko nung ako hindi pa nakakarating dito sa kaya pong Konsing. Nung po ako hindi pa po ako nung po ako binata pa. Ako po mabisyo, bumabarkada, umiinom, nagsusugal. Binabawalan po akong mga gulang ko, sabi sa akin, nag-aaral ka, huwag ka kang nakikisama sa mga lasenggo, baka magdamit ka ng basahan, sabi sa akin ng nanay ko. Pero hindi ko po sila pinakinggan. Hanggang sa nakapag-asawa na nga po ako, umiinom pa rin ako, nagsusugal, sabong, ganyan, kung ano-ano, umiinom, nakikibarkada pa rin. Hanggang doon sa nagkasakit ako. Nagkasakit po ako, nang magkasakit po ako ngayon, nahiwalay po ako sa asawa ko, may maliliit po akong 2 anak. Nahiwalay po ako dahil nagkasakit na nga po ako. Pero, nung magkasakit na po ako, kinuha ako ng mga magulang ko. Pinagagamot nila ako, pinagagamot, pina-hospital. Hanggang umabot yung 20 taon hanggang ngayon, na ako'y may sakit. Kaya po nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sumuko na ako. Dahil ang mga magulang ko hindi sumuko Sa tagal ng aking paggastos nila sa akin, hindi sila sumuko Pinag-aral nila yung mga anak ko. Hanggang ngayon, ang anak ko, isang engineer, tsaka isang nurse na. Nagtatrabaho na. Pinag-aral po ng mga magulang yan, kasabay ng paggagamot ko, ng pag-asikaso nila sa akin, at paggasto nila sa akin sa ospital, at pagbili ng mga gamot ko, sinabay pa rin nila yung pagkalinga nila sa aking pamilya. Napakabait po ng mga magulang ko. Napakaswerte ko at nagkaroon akong magulang na ganito. Talaga pong napakabuti ng Diyos Sumuko na nga po ako Sabi ko, hindi ko na kaya. Dahil nasabi ng doktor, kailangan ko nang mag-maintain ng gamot. Habang ako'y nabubuhay, kailangan ko nang may kasamang gamot. Ganun po ang sabi ng doktor sa akin. Ako po'y suko na.
Yung mga magulang ko hindi pa suko doon eh. Dahil sila hanggang buhay ako eh. Hindi nila ako pinababayaang mawala ng gamot eh. Hindi nila ako pinababayaang hindi madala sa ospital pagka nagkasakit ako eh. Ang kabutihan po ng Diyos sa akin, sinabi ko sa Panginoon, isang gabi, nanalangin ako sa Panginoon, Panginoon, ako po ay, ang karamdaman ko po ay wala na po palang lunas hanggang nabubuhay ako. Ginagastosan po ako ng mga magulang ko, nahihiya na po ako. Sabi ko, Panginoon, kung ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako makakatulong sa mga magulang ko, ako po kako eh, hindi makakatulong sa mga kapatid ko at mga anak ko. Kuhanin niyo na po ang buhay ko. Tanggap ko po dahil hindi ko po kayang habang buhay akong walang silbi sa mundo eh, buhay ako. Dumalangin po ako sa Panginoon, talaga pong dinalangin ko yan na kuhanin na niya ako. Dahil suko na po ako eh. Wala pong kagalingan yung sakit ko eh. Hanggang nabubuhay ako, ganun na lang ako eh. Wala na po akong pag-asa pang makagawa pa ng maayos sa buhay ko dahil na hindi na ako makapagtatrabaho dahil na pagka nakainom na ako ng gamot, robot na ako. Kumikinig na ang katawan ko, wala na po akong silbi, buhay nga ako pero wala na akong silbi. Pero hindi po nagsasawa sa akin mga magulang ko. Tuloy pa rin ang gamot ko, tuloy pa rin ang paggamot nila sa akin. At yung mga pamilya ko eh, binibigyan nila ng bigas, binibigyan nila ng pera, hanggang sa natapos nila ng pag-aaral. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil na bagamat ako eh isang taong sumuway sa Diyos, puro bisyo ginawa ko, at ako eh nagkaganito buhay ko dahil sa hindi ko pagsunod sa magulang ko. Pero yung magulang ko, hindi ako pinabayaan. Hindi sila nagsawa sa akin. At isang araw nga po, naisip ko, si Apong Kutsing nagpapagaling. Balita ko yan, nagpapagaling, pero hindi ako pumupunta. Pero nung nanalangin po ako, suko na ako, Panginoon. Kuhanin mo na ako dahil hindi ko na kayang mabuhay ng ganito habang ako nabubuhay, umiinom ako ng gamot. Pumunta po ako dito. Naglalakad lang po ako dyan. Nilakad ko lang po yan. Sa bahay pare hanggang dito. Pagdating ko po rito, nakinig po ako kay Apong Kutsing. Mga sinasabi niya, sabi ni Apong Kutsing, ang mga sinasabi ko ay pakinggan nyo. Pamuhay nyo, sundin nyo ang sinasabi ko. Yun po ang sa matuling sinabi ni Apong Kutsing. Ako naman po, common din naman po ako talagang masamang tao. Tama, makasalanan din ako. Marami kong kasalanan, pero naunawaan ko sinabi ni Apong Kutsing na sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos. Puro ganun sinasabi ni Apong Kutsing sa bandang uli. Naunawaan ko. Nakikinig ako ng mga sinasabi niya. At ginawa ko po yun. Konti pa lang po ang nalalaman ko dahil na wala pa po akong isang buwan dito. Konti pa lang po ang naririnig ko kay Apong Kutsing. Pero kung sinasabi ni Apong Kutsing, ito ang daan, sabi ng Diyos. Sumunod ka sa akin. Huwag kang pumunta sa lubak-lubak, maputik at mga sira-sirang tulay para hindi ka mahirapan. Ito ang daan. Kung ganun ni Apong Kutsing. Kamakalawa lang po sinabi ni Apong Kutsing sa akin yun. Sa atin. Ganun po pala. Diyos ang nagsasabi na sumunod tayo sa tamang daan. Huwag sa kwan. Dahil lumagay tayo dito, lumipat tayo dito para maranasan natin yung matuwid na daan at maginhawang daan. Kapo ni Apong Kutsing, yun ang daanan natin eh. Sabi ng Banal na Espiritu eh. Gawin natin. At ako po, sumusunod ako dyan. Kahit na ako bago lang dito, pero lahat ng napapakinggan ko rito, ilalalagay ko sa isip ko, tinatanim ko sa isip ko, inuukit ko sa puso ko, at ipinamumuhay ko na. Ngayon pa lang po. At gusto ko po, habang andito ako, habang tumatagal hanggang may buhay ako, yung lahat ng matutunan ko ay maging karunungan ko para maipamuhay ko. At ganun din po ang gusto kong maranasan niya dahil tayo, kung saan lugar tayo rito Hindi tayo tiga-bahay pa rin, hindi tayo tiga-paligi, pero pinili tayo ng Diyos dito para makinig sa Kanya, para pumuhay natin. Tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ni Apong Kutsing para tayo matuto ng tamang pamamaraan at matama tayo sa ating dinadaanan. Yun lang po ang tinuturo sa atin ni Apong Kutsing. Araw-araw, bumabalo ang kanya salita, hindi siya napapagod para tayo turuan ng mabuti at para sa ikaliligtas natin. Yan po para sa ikagagaling natin, para sa ang kahilingan natin matupad. Sumunod muna tayo sa Diyos. Yan ang sabi ni Apong Kutsing. Banal na Espiritu nagsasalita. Sumunod tayo para mapatunayan natin. Ala naman pong masama dahil sinabi ng Diyos, pag sumunod ka sa akin, kaligayahan, kasaganaan, kaginhawahan, kagalingan. Ano ba gusto mo? Yung nagdurusa, naghihirap, dukdok sa kahirapan, puro kasakit. Ano ba gusto natin sa dalawa? Yun ang tamang daan para matagpuan natin yung ginhawa. Ako po, mapapatutuo ko sa inyo. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Totoo lang. Naranasan ko po At pinakita sa kapangyarihan niya Dahil na ako,
Walang lunas ang sakit ko habang ako'y nabubuhay. Gumaling ako 2 araw lang sa pagpunta ko rito. Isang himala, isang imposible, isang kisap mata. Basta sumampalataya ka, sumunod ka. Sabi ng Diyos, sumunod ako. Ora mismo, gumaling ako. Napakabuti po ng Diyos. At isa pa pong papatuto ko sa inyo, napakabuti po ng Diyos. Ako po, ito pong naranasan ko, hindi ako nalulungkot. Tears of joy po ito. Hindi po kalungkutan. Kasi po sabi sa akin ng mga magulang ko, minom ka ng gamot. Nang, tatang, hindi na po ako inom. Magaling na po ako. Sige anak, pagbibigyan kita. Pag-aaralan namin yan. Katunayan nga po, check up po sa Agis eh. Ngayon po, sabi ko magaling na ako. Sige anak, magaling ka lang. Bibigay ko sa iktareng bukid ko sa Pinak. Ayun. Aanin na sa Akinsi. Sa Akinsi, gagapasin na. March 15, gagapasin na. Binigay sa akin ng tatay ko. Dinalo ko, mapula na. Dinalo ko po kamakalawa. Mapula na. Tapos, bibigyan kita ikan 2 baboy. Inahin. Buntis na. Binigay po niya sa akin. Binigay po sa akin ng mga magulang ko. Wala ka lang sakit ha. Magaling ka na ha. Binigay po sa akin ng mga magulang ko ya. Tapos po, binigyan po niya ako ng lupa sa laot. Taniman ko ng halaman. May bakuran, may bahay. Yung bahay, pinauupahan ko ng 1,000 isang buwan. May mga manggahan. Mamulaklak na po yung manggahan. Hindi lang po siguro 20 manggay nakatanim. May tanim pa akong halaman. Dinidilig ko ngayon yung mga halaman kong nakatanim doon. Sa araw at sa umaga at hapon. Napakabuti po ng Diyos. Isipin po nyo, hindi lang kagalingan na pinagkaloob sa akin ng Diyos. Tama, nanggaling sa mga magulang ko yon. At sinabi ng mga magulang ko yon. Binigay sa akin. Yung ibibili namin gamot habang nabubuhay ka sa'yo. Bibigay na namin ngayon sa'yo. Pagkuhanin mo lang. Pagyamanin mo lang. Sipin mo niya, sa iktarang bukid, dumaan na 120 kaban. Yung lupa sa laot, 400,000 ang halaga. Tapos po, baboy, 2, inahin, manganganak na sa April. Gaano po kabuti ang Diyos sa akin? Gaano po kabuti ang Diyos? Napakabuti po ng Diyos. Basta po sumunod tayo sa Diyos. Hindi po tayo yung pababayaan. Tutugunin ang ating kahilingan. May sakit ka ba? Eto. Papatunay sa inyo, walang kagalingan. Pero eto, nagsasalita sa inyo ng katotohanan. Nagsasalita sa inyo, ayo, may sakit ka, hindi ka makalakad, sumunod ka sa Diyos. Sumunod ka sa Diyos nang hindi ka manatiling ganyan. Inabutan na lang kita rito, pero nakita ko, andyan ka pa rin sa upuan mo, hindi ka makatayo. Bakit? Sumunod ka sa Diyos, kapatid. Sumunod ka. Sumunod tayong lahat. Pinili tayo ng Diyos dito. Pinili tayo ng Diyos sa lugar na ito para makinig sa banal ng Espiritu. Para sundin natin ang Diyos. Mamuhay tayo sa piling niya. May pangako ang Diyos sa atin. Buhay na walang hanggang kaligayahan. Napakabuti ng Diyos eh. Dinadasal dito yan, no? Naririnig ko dinadasal. Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Tears of joy po ito, hindi po tears. Hindi po kalungkutan, kaligayahan. Napakabuti po ng Diyos. Kagalingan ang hinihiling ko, pero binigay sa akin ng mga magulang ko, maaani na yung bukid niya. Binigay pa sa akin, magaling lang daw ako, gumaling lang daw ako. Yung lupa niya sa laot, may halaman na, may manggang nakatanim, may bahay. Pinauupahan ko ngayon 1,000 isang buwan. Binigay sa akin ng magulang ko. Napakabait po ng magulang ko. Pero makasalanan din po sila. Nagkasala din sila. Mabait din po yan. Makasalanan naman po tayo lahat, di po ba? Tayo po lahat nagkasala. Maging magulang ko po, ayan, makasalanan din po sila. Nagkasala din sila. Hindi naman po ba nalamang magulang ko eh. Mabait lang po sila. At ako'y nagpapasalamat, binigyan ako ng Diyos ng magulang na ganun kabait. Dahil kung di po mabait sa akin ng mga magulang ko, baka po ako nagdadamitan ng basahan ngayon eh. Pero hindi po sila sumuko. Kaya po sinasabi ko lang po sa inyo, pero nagkasala din po yung mga magulang ko. Nagagalit din po yan. Nagmumura din po yan. Tayo rin po, ganun tayo eh. Pangkaraniwan natin, lalo pa tayo, pare-parehong Katoliko. Ewan ko lang kung tayong lahat dito Katoliko. Ako po Katoliko. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Iisa lang po ang binibigay sa atin ng Diyos, tandaan natin. Sumunod ka anak. Sumunod tayo. Yan lang eh. Napakahirap ba yun? Ano ba kapalit nun? Kaginhawaan, kaligayahan, kagalingan,
pagpapala, may buhay kang pang walang hanggan na premyo sa pagdating ng takdang panahon. Ganyan po kabuti ang Diyos. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Pinili tayo ng Diyos dito, huwag natin sayangin ang oras natin dito. Makinig tayo sa Diyos. Makinig tayo sa banal na Espiritu. Ako po meron lang po akong aawitin sa inyo. Para naman po kahit paano maging masaya naman tayo. Ito po hindi po ako nakapag-aral, hindi po ako composer, lalo hindi ako singer. Pero yan po, aawitin ko po sa inyo na yan. Ginawa ko po para awitan ng Diyos. Yan po. Thank you, Lord, forgive me wisdom, forgive me strength, forgive me self-control. I follow you, Lord, because I love you forevermore and evermore. Your powerful God and your Creator, I understand your wisdom, your powerful God. Tatagalogin ko po sa inyo. Para yun kung meron po nakakaintindi dito. Merong marurunong, merong mga nakatapos, nauunawaan yung English ko. Ako po, high school graduate lang. Kaya po alam nila kung mali yung English ko, kung tama. Pero sorry po, ako hindi naman po ako nakapag-aral Kayo po matatalino Merong nakatapos sa inyo rito Pero tatagalogin ko po sa inyo, ganito po yun. Awitin po na isang taong nagpapasalamat sa Diyos. Ako po yun, nagpapasalamat ako sa Diyos. At humihingi ng karunungan sa Kanya, humihingi ng lakas, humihingi ng pagpipigil sa sarili. Yan po sa Tagalog yung kuha na yun. At handang nagmamahal sa Diyos at susunod sa Diyos magpakailan-kailan pa man. Dahil po yan po ang aking pangarap na ngayon, sumunod sa Diyos magpakailan-kailan pa man. Yun po sa Tagalog. Nakikilala ko na ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Tagalog po yan At nakikilala ko ang Diyos ang lumikha ng lahat ng nabubuhay dito sa daigdig. At alam ko na ang Diyos ang karunungan at pinakamakapangyarihan sa lahat. Yun po sa Tagalog po yung kinanta ko na yun. Salamat po, Panginoon. Thank you po. Maraming salamat kapatid sa napakagandang pagbabahagi mo. Nagising po ba ang lahat? Katotohanan naman po yung sinambit niya. Amen po ba yun? Na pag sumunod ka sa Kanya, ay kakamtin mo ang kaginhawahan, kagalakan, kalakasan, lahat na po ng mabubuting bagay. Sapagkat ang Diyos nga po ay punong-puno ng biyaya at ang lahat ay makakaya niyang ibigay sa taong kumikilala, tumatanggap, nananalig at nagmasampalataya sa Kanya. Amen po ba yun? Kaya, kapatid, maraming salamat sa iyong pagbabahagi. Bago po ako tumawag ng isa pa pong magbabahagi, ay nais ko muna pong bigyan daan ang aking kapatid na si Tetesi upang makapagpasalamat sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Galak na galak po ako. Dati po pag nagsishare ako, hindi ko po mapigil ang aking luha sa kagalakan. Ngayon po, sana po wag akong maluha. Pero galak na galak po ako kasi po 3 taon na po ako dito sa ating dambana na nahirang ng Panginoon bilang isang alagad. 2 taon pong mahigit bago ako nahirang ng ating banal na Espiritu. Bali po 5 taon na po ako mahigit dito, nananahan sa ating dambana. Punong-puno po ng galak ang aking puso sa araw-araw na binibigyan niyang kalakasan sa akin, katatagan, at pagtitibay na dati po wala po sa akin yun. Kaprasong problema lang po, nakalugmok na po ako, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko. Pero po ngayon, sa 3 taon po na ako'y nandito na sa ating ubasan, maligaya po ako, galak na galak po ako
sa araw-araw na binibigyan niya sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Ama na bagaman po't nag-iisa na po ako sa buhay, pero po eto, nakatayo po ako ng matatag. Kaya ko po lahat. Kaantabay ko po ang mga Ama sa lahat ng aking mga dalahin. Pinalalakas niya po ako at kapag po ako'y nalulumbay, mananalangin lang po ako, mawawala na po yun. Salamat po sa Ama sa binibigay niya sa akin at sa aking pamilya. Salamat din po sa mga kapatid kong alagad na simula po nung ako'y nahirang, sila po ang umantabay sa akin. Nung una po akong mahirang, hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin, kung paano ako makakaganap. Sila po ang gumagayad sa akin upang malaman ko ang bawat gawain dito sa ating dambana. Nagpapasalamat po ako sa inyo at sana po sa darating pang panahon, patuloy akong palakasin ng Ama, patatagin. Habang ako'y may palakasan, patuloy akong tatalima at gaganap sa pinagkaloob niya sa akin. Ang ating pong tema, ano ba yung tema? Alibog ng anak. Sa akin po, ang ating pong tema, bagaman po, halata po ba sa akin na ako'y may pinagdadaanan? Hindi po masigla po ako. Bagaman po, may pinagdadaanan sa pamilya, pero alam ko po na magkakaroon ng kalutasan ng lahat nito. Sa patnubay ng Ama at gabay niya, pipilitin ko po na magawa ang dapat maging kaganapan sa aming buhay. Maraming salamat po sa ating minamahal na Apo sa pagbibigay niya ng mga mensahe sa akin at sa patuloy niyang paggabay. Ama, buong puso po ako nagpapasalamat sa iyo. Narito po ako na magpapatuloy sa pagtalima at pagganap sa akin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat kapatid. Happy anniversary. Kung paano nga pong kahilingan niya na patuloy siyang bigyan ng kalakasan at katatagan upang patuloy siyang makapaglingkod. Yun naman po ang pangako niya sa kanyang mga lingkod. Amen po ba? Na ang sino mang maglilingkod sa kanya ng matapat, kailan may hindi niya pababayaan. Amen po ba yon? Nasaksihan ko po yung mga unang taon o araw niya. Ano po, na sa pag nagbabahagi nga po siya, ay naku po, panay ang luha niya. Ano po, pero ngayon, konti na lang. Sa gilid na lang po, ano po. Sapagkat yung po ay natamo niya sa kanya paglilingkod ang katatagan. Ano po, hindi na siya masyadong lumuluha ngayon. Amen po ba? Ang susunod ko naman pong tatawagin upang magbahagi sa araw na ito ay ang ating kapatid na si Ma'am Gomez. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa kanyang katawan. Papatawad sa mahirap, patawarin. Maraming pasakit, maraming hurting event sa buhay ng isang tao. Lahat naman tayo nasasaktan. I remember that part na dumalaw ang Santo Papa. Yung isang bata doon, sabi niya, bakit pinayagan ng Diyos na mangyari ito? Ano ang sagot ng Santo Papa? In the silence of my heart, wala akong sagot sa tanong ng batang yun. Pero malalim ang mensahe. Bago pa tayo nasaktan, unang nasaktan ang Panginoon sa atin.
bago pa tayo dumaranas ng kung ano-ano mga pagsubok sa buhay, Jesus was ahead of us. So yun yung isang realization na tama lang siguro because we are born with original sin. Kung itinanim ko lahat sa puso ko at sa isipan ko ang mga pananakit, hindi ko kakausapin ng mga taong ito. Kung tinandaan ko lahat ng mga ginagawa sa akin, baka wala na ako sa lugar na ito. But God did not allow that. Naalala ko pa, baccalaureate mass namin. Sabi ni Father Johan, magbatian po tayo. Napansin ko, yung mga kahilera ko doon sa aisle na yun, mga taong hindi ako kinakausap at hindi ko rin naman sila kinakausap. Nung sabihin sa akin yung magbatian tayo, niyakap nila ako, niyakap ko sila. Nagsabihan kami ng I'm sorry. Nang matapos ang baccalaureate mass, nagkulong ako sa opisina ko. Doon ako humagulgol ng humagulgol. Sabi ko talaga, Lord, ayaw mong mamuhay ako sa galit. Gumawa ka ng paraan para hindi puro galit na nasa dibdib ko. Then after that, nagkabati. Yung iba, barkada ko pa ngayon. Hindi ko na iniisip ko yung mga nangyari sa amin. What's important is, nagkapatawaran. Kinalimutan ko ang lahat na nangyari. And ang pinakamasakit pa sa ngayon, kung sino yung taong mahal na mahal mo, siyang nananakit sa iyo. Pero the love is always there. Iisa ang taong minahal ko. Ipinagdadasal ko, wala nang galit, wala nang hinanakit. I could only pray for him na sana God will heal all these wounds and I will become a better person. A better person na kayang yakapin kahit ang mali na nagawa sa iyo. A better person na kaya mong magmahal kahit paulit-ulit kang sinasaktan. Wala namang nabago. The love is still there. Hindi ko pwedeng talikuran ang sinumpaan ko sa Diyos. Pero this time, sabi ko kay Lord at kay Mama Mary gabi-gabi, pagbakasyonin niyo muna ang puso ko. I want space. I want time na makapagpahinga. And then, after that, siguro, babalik yung dati. Sa ngayon lang, kahit dala-dala ko ang mapasakit nito, I am struggling with hurting pains. Pero life goes on. Tuloy ang buhay. Hindi ko sinusukuan ang buhay. Hindi ko rin sinusukuan ang mga tao na mahirap man mahalin. Pero I have tried my best. Mahirap man patawarin. Pero dadating ako dyan. Ang lagi kong hinihingi ng kapatawaran sa Panginoon, wala na yung galit. Pero sabi ko, just give me time. Yun lang ang hinihiling ko sa iyo, Panginoon, at sa iyo, Mama Mary. Pagbakasyonin niyo muna ang puso ko, pero wala na ang galit. Walang nabago. Mahal ko pa rin ang mga taong nananakit sa akin. Kasi, mahirap. Sabi ni Apo, baka mamayang gabi mamatay ka. Then you will not be able to forgive people who have hurt you. Pero, I don't give up. Ganoon lang siguro, tinanggap ko, iba-iba ang tao,
Iba-iba ang kaisipan, iba-iba ang pag-uugali. Hindi ko pwedeng hanapin ang ugali ko sa kanila. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin sa kanila na ito yung ugali mo na gusto ko. It's only accepting people for who they are, what they are. At doon, ibibase mo. Minsan, meron akong realizations na ginagawa, na iniisip, pero hindi ko pa nagagawa. At ano ito? Yung handa kang tanggapin yung ginagawa sa'yo, kahit mali. Ang iniisip ko na lang, hindi nga tayo magkatulad. At kahit ang kambal, hindi sila magkatulad. Iba-iba lang ang pag-uugali natin, iba-iba lang ang attitude. But with God, nakasunod din naman ako nung una. I surrendered bago kong nakilala si Apo noon. Natuto akong yumuko. Na kahit ako sinaktan, dahil ang sabi ng Holy Spirit through Apo, matuto kang magpatawad, matuto kang magpakumbaba, matuto kang tumanggap ng kamalian. I did that. So, maganda nangyari. Nag-birthday, ipon-ipon ang mga anak ko. Iyon yung isang masayang parte ng buhay ko na handi dyan lahat ang mga anak, mga apo, nagkaisa kami. Kaya lang, talagang dumadating sa punto na magkaroon ng differences. So with those differences, I am still learning. And one of these days, sa paggabay ni Apo, matutunan ko rin yun. I am still hoping and praying. Gabi-gabi kong pinagdadasal ito. And I know God is listening to me. The other Saturday ba yun, I got this message, isa sa mga alagad. Very touching. Sabi niya, anak, alam ko pinagdaanan mo. Pinahintulutan kong mangyari yun. Pero ngayon pinalalaya na kita. Malalim ang meaning ng salitang malaya. Malaya from heartaches. Malaya from, I don't know. Basta yun ang nag-strike sa mind ko. And then nabanggit na naman yung, there was a time na nag-isip kang magpakamatay. Pero hindi ko pinayagan, anak yun. Hanggang ngayon nakasubaybay ako sa iyo. And that's how God loves us. Sabi ko, salamat Panginoon. Despite all my sins, minahal mo ako. So, andun yung hope na malagpasan ko pa rin. Ano man ang dadating pa sa buhay ko. Ano man ang dadating pa sa buhay ninyo. Let us just hope for the best, trust the Lord with all our hearts, and ask for the intercession of Mama Mary. Thank you. Maraming salamat po, Tita, sa iyong pagbabahagi. Naantok na po ba kayo? Tuwirang pong ipagkatiwala natin ng lahat sa ating Panginoon. Ano po? Kasi siya po ang makapagtatanggal, makapagpapahilom, makapagbibigay ng lahat. Ano po? Para nang sa gayon di tayo nahihirapan. Ipagkatiwala natin ang lahat sa Kanya. Amen, Tita? Amen ba? Okay. Ang susunod naman pong magbabahagi, hindi natin alam kung siya po ay aawit din, ay ang ating kapatid na kapatid na Tito Caps, Eli Fernandez. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa kanyang katauhan.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Napakaganda po ng tema ng ating kapatid ni Bunso. Alibughang anak. Sino po ba nakapakinig na sa inyo ng storya ng alibughang anak? Meron na po ba? Taas nga po kamay. Dalawa lang po, 3, 4. Napakaganda po ng story ng alibughang anak. Sa kabila po ng yaman ng magulang, binigyan niya ng pagkakataon na magkaroon ng pamana yung 2 anak niya. Pero doon sa 2 anak niya po, mayroong isang sinunod lahat ng luho sa katawan hanggang sa isang araw ay umuwi, basyong-basyo, naubos po yung pinamana ng magulang. Pero dahil sa kabaitan ng kanyang magulang, ay tinanggap, buong pusong tinanggap pa rin yung anak niya. Hanggang sa nagkaroon ng pagsiselos yung isang kapatid sa ginawa ng kapatid, dahil siya, nagsumikap siya kasama ng magulang niya, pero bakit yung isa naglustay ay tinanggap pa rin ng magulang? Alam po ninyo, napakaganda ng istorya. Ano po? Ang kababaan loob ng isang magulang ay ibinigay sa anak. Ganon din po ang ating mahal na Panginoon. Lahat tayo ay mahal niya. Na lahat tayo ay wala siyang gustong makitang hindi maganda ang nakikita sa lahat, gusto niya. Kaya po tayo bilang anak ng Panginoon, sana po, yan ay isang, lalo po, magmamahal na araw na po. Ano po? O mahal na araw na po ba? Opo, magmamahal na araw na po. Sana po, yan ay pagnilayan natin ng gusto. Alam po ninyo, ako bilang tao sa sarili ko, hinahalin tulad ko yung sarili ko noong ako ay hindi pa ganap na nakakakilala sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, ang pagkatao ko po noong panahon na yon ay matigas. Matigas po ang loob ko. Matapang. Kasi po iba ang katuwiran ko. Ang katuwiran ko, kung kaya niya, higit pa sa kanya, kaya ko, kakayanin ko. Ganun po ang katuwiran ko noon. Kaya po lahat ng mga nakatunggali ko, kalabang ko, magkasalubong man kami. Kahit saan, wala po. Deadma lang po. Salubungan lang. Taas ang kilay, mataas po ang ere. Pero alam po ninyo, napakabait ng Panginoon. Simula po nung ako ay napadako po ako sa lugar na to. At nung makaharap ko po ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, purihin ng Ama, binago niya ang sarili ko. Nagpapasalamat po ako, bagamat napakasakit para sa akin, na kung kaya lang ako napunta rito, na kung kaya lang nakilala ko ang Panginoon dahil meron akong anak na pasyente na hanggang ngayon ay may karamdaman siya. Twice a week po ang kanyang pagdadialysis. Pero kung iisipin ko po, ako sa sarili ko bilang magulang, kayo po magulang na rin. Siguro kung ano man ang nararamdaman ko, kayo rin nararamdaman ninyo kung sakasakaling mangyari sa inyo ang naganap sa akin. Na hanggang ngayon ang anak ko ay nandiyan dyan at kasama ko. Pero alam po ninyo, nasisiyahan pa rin po ako. Nasisiyahan pa rin po ako. Masaya pa rin po ako dahil, sabi ko nga po, malakas pa po ako. Bata pa naman ako para nakilala ko na kaagad siya. Kaysa naman po dumating pa sa akin na yung oras na kung kailan naghihingalo na lang ako at saka ko pa siya makikilala. Alam po ninyo, sa buhay ko, sa naranasan ko, at ang anak ko ay nandiyan. Noong panahon ang anak ko po ay talagang sobra ang dinadanas na ako man bilang magulang na iniisip ko ay bibigay na. Ngayon po ay naging matapang siya. Nakahanda siya anytime, sabi niya pa, ngayon matapang na ako. At natutuwa po ako. Ako po bilang tao, nung kapanahonang ako ay katawang ko lang ang iniisip ko, ganyan din po ako. Yung mga kaaway ko, yung mga kalabang ko sa politika, hindi ko po iniisip na isang araw, babatiin ko sila, na isang araw magkakasundo na naman pala kami. Pero sabi ko nga po sa inyo, dahil ang Panginoon ay mahiwaga, at yan naman po talaga ang gusto niya. Sa atin bilang tao, ang gusto niyang makita sa atin ay yung tayo ay nagkakaroon ng isang harmonious relationship na tinatawag.
yung tayo ay nakikitahan niya ng pagmamahal sa isa't isa. Although na ikaw ay kaaway ko, na gusto niya yung yakapin natin kahit mga kaaway sila. Yun po ang gusto ng Panginoon. Ako po sa natutunan ko dito, simula po nung ako ay mapunta dito sa Divine Mercy, sa Kapatirang Divine Mercy, sa totoo lamang po, nangyari sa buhay ko yon, na hindi ko akalain na itong mga tao na ito, na dating kasamaan ko ng loob, na ngayon ay peace na kami. At ako man po, nung gawin ko yon, nakatulog na rin po ako ng mahimbing. Masasabi ko po na nagkaroon na rin ako ng peace of mind. Napakahirap po kasi na oras-oras meron kang mga taong iniisip na makita mo lang, masulyapan mo lang, matanaw mo lang kahit malayo. Alam mo, nag-aapoy sa dibdib mo yung galit. Mahirap po. Mahirap po. Meron kang iniisip na hindi maganda. Gusto mo lang makabawi. Kaya ganun eh. Yung po ay maliwanag sa akin sa pagkatao ko ngayon. Dahil nga po, nung ako ay mapunta rito, yung po ay maliwanag na udyok ng kalaban eh. Na ang gusto lagi makagawa ka ng masama. Pero kung ikaw ay nandito sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, nananampalataya ka sa Kanya, ang lahat ng mga yun mapagpapasensyahan po ninyo. Mapapalagpas po nyo, mawawala po yung galit sa inyo. At napakalaking bagay po para sa akin na ako ay napunta at napabilang sa Kapatirang Divine Mercy. Ang ating mahal na Apo, kung ating papansinin, ang sakripisyong ginagawa niya araw-araw sa kanyang mga gawain para sa ating lahat. Siguro po, ang hirap tapatan, ano? Tayo bilang tao, mahirap sundan, mahirap gawin yung mga ginagawa niya. Pero dahil siya, tinanggap niya ang atas ng Panginoon sa kanya, baliwala po sa kanya. Ang lahat ng paghihirap nakikita natin, baliwala lang po sa kanya. Talagang may sakripisyo. Kaya nga po, kung inyong pagninilayan, mamaya po, pagka nakita nyo ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tingnan nyo pong mabuti. Sino po makakapagsabi bilang tao na ang ating mahal na Apo ay gagawin yun? Siguro po, hindi po, ano? Pero dahil yun po ay mayroon siyang tinanggap, isang napakabigat na tinanggap niya, na hanggang ngayon ay talagang pinagsisumikapan niya. Hanggang ngayon ay nagbabatas siya. Tayo po, mga minamahal na kapatid, huwag nating sayangin na ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay nandiyan dyan. Buhay na ehemplo na araw-araw ay nakakausap natin. Araw-araw ay naririnig natin ang kanyang mga mensahe. Mga mensaheng kung minsan hindi ko lubos maisip na bakit ang ating mahal na Apo ay nasasabi lahat ng ito. Katulad nga po nung sinasabi niya, hindi siya gaanong nakapag-aral. Pero kung papansinin po ninyo, pakinggan niyo po ang mga lumalabas sa kanya. Talaga pong purihin ng Ama, napakahiwaga po ng Panginoon. Ang lahat ng yan ay binigay sa kanya para sa atin po. Kung naiisip niyo po, para sa atin po yun. Kaya po sa inyong lahat, yaman din lang at ang mahal na araw nandyan na. Ito po ay panahon ng Kwaresma, ano po? Panahon ng pagsasakripisyo. Kayo po ba lahat ay nakahandang isakripisyo ang inyong mga sarili para lamang sa ating mga sarili rin, sa ating mga kagustuhan, lalo't higit nung sa ating mga pasyente na naghahangad na magkaroon ng kagalingan ng kanilang mga karamdaman. Mga minamahal kong kapatid, huwag niyo pong sayangin ang panahon. Malakas po kayo, bata po kayo. Now is the time para kilalanin nyo kung sino ba ang dapat nating kilalanin. Kung sino ba yung pinagkakautangan natin ng buhay, na sa araw-araw pagkagising natin, mayroong mga kapatid tayo na hindi man lang marunong magpasalamat. Oh Lord, thank you po. Binuhay mo uli ako sa araw na ito. Nagising na uli ako. Maraming salamat po. Siguro po, mga minamahal kong kapatid, kung may iyan man lang ay magawa natin sa ating mga sarili araw-araw, siguro talaga pong higit na malulugod ang Ama sa atin. Kaya po ba natin? Commitment po nyo yan. Pag sinabi nyo pong oo, nakakatakot po yan pag hindi nyo ginawa. Totoo po ba? Kaya nyo? Gagawin natin? Gagawin po natin? Ay maraming salamat po. At hindi lamang po ako, kami ang umaasa
siya po lalo't higit umaasa. Maraming salamat po sa inyo lahat. May nagre-request po tay ng awit. So, hindi ko alam ang lyrics doon. Oh, yan, okay. Bulong mo sa akin, Lord, kahilingan po ng mga kapatid ko, mag-aalay ako ng awitin sa inyo para sa inyong lahat na rin po. When I am done and know my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I'm still and waiting in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on some seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand a mountain. You raise me up to walk on some seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up so I can stand on mountain. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Raise me up to more than I can be. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak. Ano po? Napakaganda po ng awitin na yun. Ano po? Amen po ba? Kung paano nga po ang hamon kanina na kilalanin na po natin kung sino ang pinagkakautangan ng ating mga buhay. Kilalanin na daw po natin. Kumbaga ito na po ang pagkakataon. Ano po? Napakabuti ng Diyos. At bigla pong pumasok yung isang lyrics po ng awit dun sa ikaw pala na gaano man kadalas na kita'y talikuran at saktan. Gaano man kadalas na kita'y talikuran at saktan. Pagpapatawad ay agad lagi mong yan. Kailan pa man ikaw pa rin handa akong tanggapin. Di po ba napakabuti ng Diyos? Handa niya tayong tanggapin sino man tayo, ano man ang nagawa natin. Tinatalikdan man natin siya kung paminsan, nandiriyan pa rin siya. Amen po ba? Para tayo ay apuhapin, mahalin. Amen po ba?
Nawa po sa lahat po ng nagsipagbahagi o nag-alay din po ng awitin ay tuwirang naramdaman natin ang ating Panginoon at nakapulot po tayo ng mga mensahe na nagmula sa kanilang katauhan sa pamagitan ng Espiritu na bilang ginamit po sila. Ngayon po ay magsitayo na po ang lahat. Sama-sama po nating awitin